Jeremiah chapter 4, verse 1 ka magsugod. Jeremiah chapter 4, verse 1. Nagingon ng Ginoo o katawan sa Israel, kung mubalik ka mo, balik nga rin ka nako. Kung isalikway ninyo ang mga Diyos-Diyos nga akong gidumtan, o dili na magbudhi ka nako, may katungod o may katarungan na kamo nga manumpa sa akong ngalan. Unya ang tanang kalasuran, mamangyo ka nako nga panalanginan ko sila o magdahig sila kanako. So, ni ang giingon ni Lord sa katawan sa Dios nga kung ang Israel kuno mo balik, if you wanted to return to me, kung gusto mo mobalik ka nako, you could, pwede mo mobalik nako. So nagulat pa dun si Lord nga mobalik ang katawan sa Ginoo sa iyang simba dahil pangaliupo pag kining pagsandig kayo sa hay lahi na ang isandigan sa tao, sandig na sa trabaho, musandig na sa negosyo, musandig na sa relasyon, kaya abi nagkampante na ang tanan. Pero dili di ay nasakto nga kining pag huna dili nasakto nga prinsipyo. So isa, oh Israel, says the Lord, katawan sa Israel kay nilayo na lagi sa Ginoo, kay bisan og katawan tas Ginoo kung ma-divert na to muna, ma-deceive na to muna, abi pa natok sakto pa ta. So if you wanted to return to me, kung gusto mo mabalik nako, you could, makabalik jud mo nako. You could throw away your detestable idols and stray away no more. So unsa day ko na to matuod nga mobalik ang tao sa Ginoo, ang mga Diyos ihikling na. Ay nag-ilabot na. Dili na nato bali-balihon ang mga Diyos. Isalikway ninyo ang mga Diyos nga akong gidumtan. So kung unsay atong giganahan nga nakasubstitute sa Ginoo, gidumtan na sa Ginoo sa Lord, isalikway na para dili ta pud mo masalikway. Kay kung isalikway nato na ang mga dulumtanan nga gidumtan sa Ginoo nga atong gibatunan, atong gitagaad pagtagad, dili na pud ta niya isalikway. Matud pa. Dayon in verse 2, may katungod ug may katarungan na kamo nga manumpa sa akong ngalan. So manang kondisyon. Then you would swear by my name, saying, as surely as the Lord lives, you could do so with truth, justice, and righteousness. Then you would be a blessing to the nations of the world, and all people would come and praise my name. So kung mubalik na ang tao sa Ginoo, isalikway na ang Diyos, dili na niya isalikway ang tao. Kung matod pa, makapanumpa na mo sa akong ngalan, ug mag-ingon nga, ang Diyos, maogayod, ang Diyos sa katarong, Diyos sa kamatuonan, o Diyos sa pagkamatarong. And then you would be a blessing to the nations of the world. Mahimutang panalangin sa kanasuran sa kalibutan. Kay, dili naman ta niya kontra sa Ginoo. Kung di na ta kontra sa Ginoo, ang panalangin iyang ihatag sa atua. Na naay justisya, naay righteousness, naay peace, naay joy, naay contentment, naay katagbawan, naay paglaom pagsalig sa Ginoo nga unsa may dangatan sa unahan, naatay malauman nga ang Ginoo naguban nato. Dili ta mahadlok sa atong future, dili ta mahadlok unsay katalagman mo abot, kay na naman ta investment sa Ginoo. Nag-invest naman ta. O sa kuan pa, nakapugas naman ta. Kay nakapugas na ta, magdahom tang makaani ta. So mo na nga, mintras nga, ang wala pa katalag, nananarabay katalag man ron. So kato nakapugas na, naka-invest na sigarian sa Ginoo pagpangalakan. Dili na mahadlok unsay dangatan sa
unahan tungod kay ang pagtuog pagsalig mo na ang ni sink in sa to kasing-kasing una-una di na ang kahadlok katalaw. Oh, so mo na kay ug sa kuan pa kanang unsay tawag ani sa wala pa ni punas ang sa ni kining sapa nakakalot na ka og tabay. So naa na kay masaguban. So ingan before ang tanan nga mahitabo nga dili maayo. At least na anak kay gipugas nga maayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Nidot-dot ta sa Ginoo wala ta ni talikod sa Ginoo. Wala ta ni talikod sa Ginoo dili pud ta niya talikdan. Di pud ta niya talikdan. Oh, dili pud ta niya talikdan. So muling to nga mahimo kamong unya ang tanang kanasuran mo hangyo kanako nga panalanginan ko sila o magdaig sila kanako. So unsa daw ko nagbuhaton sa mga tao nga nidabalik sa Ginoo, modaig sa Ginoo. Mga lagad siya ra giday kun siya ra gid ikaw. Ikaw ra jud Lord ang among talampanan, among Dios. Wala nay lain. Siguruhon kinato ka wala tay lain nga Dios aron nga dili ka sa Dios kasab-an kapungtan. Oh, di ba? So ingan nga ang uban nga mga gigasahan sa music gitagaan sila composition nga ingana ang dagan para mahimong mensahe sa uban para makapamiluklog o makapamalandong o makabalik sa Ginoo. Diba katong gigasahan katong duulon ko ikaw Ginoo o katong pagpaana ko gi-forward to sa ako messenger 1 million pa to kapin niya gi-share akong gi-share sa akong paan karon 5 million na kapin sa dagit siya mahitungod to siya sa mga panghitabo nga gitayog mo ang kalibutan ay gi-shaken diba previous ang wali God will shaken the heaven and earth. God will shaken the temple. God will shaken His servants. Yes, during sa shakening, dito mahibawan kinsay talawan, kinsay tarantita, kinsay stable ang pagtuo, kinsay nagkabalaka. So to, and all the people would come and praise my name. Magdaig sa akong ngalan. Syagid ang daygon, syagid ang daygon, wala na jutay lain. Okay. And then, in verse 3, intinhin, giingnan sa Ginoo ang katawan sa Juda o sa Jerusalem. Daruha ang inyong daruhon nga kaumahan. Ayaw isabod ang inyong binhi sa katunukan. Oh. So, daruhon kuno ang daruhonon. Plow up the hard ground of your hearts. O, dili nakiklaro sa Bisaya. Daruha ang mga gahi nga mga kasing-kasing. O, hearts na ihiskutan dili hearts. Dili kay umaragin siyang literal. Sa 2 version, circumcise yourselves to the Lord. Remove the foreskin of your hearts, O men of Judah and inhabitants of Jerusalem. Lest my wrath go forth like fire and burn with none to quench it because of the evil of your deeds. Dili iklaro sa Bisaya. Nga ang kasing-kasing puno nga gahi na. Kinanglan puno daruhon, kinanglan puno nga kanang tulion, kinanglan nga gisiun. Patud pa, do not waste your good seed among thorns. Ayaw og sayangi ang inyong binhi sa tunukon nga kasing-kasing. Sabuag ka o binhi sa tunukon, sa dang liputan na siya sa tunukon. Kasi mahitabo, dili siya ka-grow, masuffocate siya, matuok siya. So ingana nga ang atong kasing-kasing bantayan na to nga dili na siya motig-a. Kaya kung motig-a tong kasing-kasing ko, ang Diyos mo'y patig-a, wala na yun. Delikado. Oo. So, kitagaanta ni Lord og timetable, kitagaanta ni Lord og chance. Nga din atong kasing-kasing, ato ning ampingan, ato ning check-upon, ato ning
kining tagaagpagtagad kung ang pagpangalagad si Ginoo priority pa ba or na less priority. Remember that as we give priority to the Lord, as we give first priority to the Lord, kita po ang first priority niya kung naatay hangyuon sa iya. Ingana na gina siya. Every now and then, daily ta na ginabantayan ni Lord, what is our priority in life? Kung mauna, kung gitagaan na to siya first priority than anything, because una-una gid ang Lord. Siya ang bottom line na nung nabuhitan natay kanang panghuna-huna, natay pagbati, natay kinabuhi, nagtatanan, siya tanan. So, if we do not understand these things, nga siya ang priority nato sa tanang panahon, dili ang atong karelasyon, dili atong trabaho, dili ang atong sa padya, negosyo, or mga livelihood, because kana siya, secondary lang na. Natagaan-taan na, because natay life gihatag ni Lord of natay wisdom. So, ibinhin, O people of Judah and Jerusalem, surrender your pride. Verse 4 day na. Do not waste your good seeds among thorns. On verse 4, O people of Judah and Jerusalem, surrender your pride and power. Change your hearts before the Lord, or my anger will turn like an unquenchable fire because of all your sins. Basta na ko spesya. Tumana ninyo ang kasabutan, hali kaninyo o kanako. Itugyan kanako ang inyong kasing-kasing kamong katawan sa Judah ug sa Jerusalem aron dili mo silaob ang akong kasuko tungod sa inyong daotang mga buhat. Inig silaob unya sa akong kasuko. Wala gayoy taong makapuy-puy niini. Grabe. Nagpasidaan na si Lord. Mintas wala pa ni silaob akong kasuko. Wa pa ni sila wa pa ko nasuko, wa pa nako nasugdan akong kasuko. Ay nako ninyo ipasuko. Ayaw na og sumpay ang inyong atraso nako kay kung masuko ko hatod pa. Wala gayoy tawo makapuy-puy niini. So unsa pasabot dili gusto si Lord nga magtolerate ta sa pagpakasala. Magpadayon ta sa pagpakasala. Gusto niya magtarong ta, magtinarong ta sa tanang panahon, sa tanang higayon, sa tanang katawan, kay ginaobserbahan ta ni Lord. O ang atong ugma nakabase sa atong ginhimo karon. Yes, ang atong ugma nakabase sa atong ginhimo karon. If you want good future, bright future, we have to invest it properly at the present. So kung dili nato na masabdan, kung atong unahon ang makalipay sa atong unod, makalipay sa atong lawas apan gikasakit gikaguol sa Ginoo, delikado. Delikado. Kay si Lord man ang tig approve, si Lord man ang tig bless, si Lord man ang ang labaw sa tanan nga mo hatag og approval sa atong mga kanang mga dagan sa atong kinabuhi. Naatagi pang tinguha nga mga maayo. Apan kung wala nato nasugdig maayo, ang maayong gitinguha dili maabot. Apan kung naghimo tag maayo, nagpahimuot ta sa Ginoo, ang maayo nga Dios bubuan pud ta niya sa iyang pagkamaayo. Di ta niya kaligot-gutan. Dili ta niya kasukan. Matod pa, ayog ipasilaob ang akong kasuko kay wala kayo tao makapuy-puy niini kung ako nang bubu akong kasuko. So usay pasabutan ni sa mga tig-a, sa mga dili patuo, moon na makapasilaob sa kapungot kasuko sa Ginoo. Dili gyud malipay si Lord nga tinig ata, dili ta magpatuo. In verse 5, shout to Judah and broadcast to Jerusalem. Tell them to sound the alarm through the land. Run for your lives. Flee to the fortified cities. Grabe, nag-warning na. In verse 5, patinguga ang trompeta ngadto sa tibuok nasod. Singgit ug usog. Papundog ka ang katawan sa Judah ug sa Jerusalem ug padagana ngadto sa mga kinutaang syudad. Suko na magad si Lord. Nagpa-warning na si Lord.
singgit sa Judah, i-broadcast sa Jerusalem. Tell them to sound the alarm. Ipaandar na, ipatingog na ang trumpeta throughout the land. Run for your lives. Dagan na lang. Flee to the fortified cities. Dagan mo dito sa mga syudad nga diin kinutahan. In verse 6, raise a signal flag as a warning for Jerusalem. Flee now, do not delay, for I am bringing terrible destruction upon you from the north. Nagpasidaan na lang, dagan na lang mo, sibat na lang mo. O, dagan na lang mo, sibat na lang mo. Matod pa. Giyahi sila paingon sa Siyon, palikaya sila sa walay langan, kay nagpadala ang Ginoo og dakong katalagman gikan sa amihanan. Tugutan dan ni Lord ang kaaway nga moatake, kay mootoy pagpaday sa kasugo sa Ginoo. Nga walay ko ka luoy. Remember in the book of Deuteronomy chapter 28, nga kung carefully mo obey ta sa mga kasuguan ni Lord karon, ang blessing iyang ihatag maguna pagani. Pero kung dili ta mo patuo, ang tanan nga positibo sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 is dili mahitabo, mahimong negatibo. Tugutan ni Lord ang kaaway nga makasulod, makaatake, nga dili ta magbadaugon ko, dili pildido ta. So mauna nga sa to balik mo. Kay kung balik mo, ang kaaway mamalik ra pod sa ilang gigikanan, kay di na ko ipaday pasulod. It's about repentance. It's about returning to the Lord, that the enemy will return where they came from and could not able to attack us continually. Inga na siya. So, grabe nga bisan pag sa ato pa magdinaganay, luoy na, magdinaganay, bisag asa nakapaingon, naglibog ka na, luoy na kaysa na, haso wala na kay peace, wala na dyan, dagan dito, because ang Ginoo nanudya na, nagsugod na siya, o bira. Ano man na hinungdan? Nga ang tanan na itong gipundar, wala na yung biyaan na, focus na sa pag-save sa life, because there is a disaster that God allowed. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Okay. So I am bringing terrible destruction upon you from the north. Because nagkinsa gamito niya, from the north, kinsa gamito niya. And then in verse 7, a lion stalks from its den, a destroyer of nations. In verse 8, migula nagikan sa iyang taguanan ng usa ka leon ug tiglaglag sa kanasuran. Ania siya aron ang Juda, laglagon niya sa hingpit, lumpagon gayud ang mga syudad sa Juda ug wala nay magpuyo niini. So ipadayag unsay dangatan, kinsay gamiton, unsa nga klase nga kabangis ang iyang tugutan para lang gyud nga ang tao makarealize nga dili ay sakto ang atong mga prinsipyo, atong mga binuhatan, ang atong mga gipang priority sa una, dili daig to insakto. So ina na nga kuyaw si Lord kung siya masuko, isog na siya, dili na siya maluluyon, gawas kung maghinulsol. Malagi na ko nga numang cute nga mo balik ta sa ulo nga nakasaka-saka naman ka ang tata. Kung i-maintain lang ginunta nato na patuloy usandan pa na anatas ila kapila ka tikang pasaka na unta ta aron mga paingon na ta sa second floor. Pero kung dili ta mag-careful kay naatay sayop nga huna-huna, sayop nga prinsipyo, sayop nga aksyon, mubalik ta sa uno. Maukir ba magbalik sa uno nga dili gubot bagid siya. Muna siya. Kung dili ta careful, because magpadala ta sa atong kaugalingon kasi to, there is a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction. Naigiisip sa tao nga, sakto nga dalang, sakto nga pamaagi ni okay man ni. Pero yung sa Ginoo, ang tumoy ni ini, kamatayon, kalaglagan. Malaglag ta. So muna nga,
We must be led by the Spirit of the Lord. We have to ask God's guidance sa tanatong pagabuhaton. Kung ato kunong pari o ng Espiritu Santo, we are being led by the Spirit of the Lord. Pero kung ang atong unod mo atong gisunod, mo to'y makapalunod. Ang atong unod, atong gisunod, mo to'y magpalunod na to. Mo na nitabo nga ang unod kay na magtrabaho tag-ayo kay para makakaunta, sige tagkaon, sige tagkaon, sige taglakaw, sige taglakaw. O ana, and then sa buluton si Ginoo, dili makahatag og panahon mo na masuko si Lord, nag-abot-abot bisag asang dapita sa balay sa Ginoo, dili kaabot. Mo na pag ipaabot pud ni Lord ang katalagman, tungod kay iparealize sa Dios ang tao nga diin ang tanan niyang sayop nga huna-huna, sayop nga binuhatan, sayop nga mga statements, dili imuhatod og sakto nga kanang samputana. Okay, in verse 8, busa pagbisti kamog sako ug pagminatay kamo og pagbangutan, kay wala pa mahupay ang bangis nga kapungot sa Ginoo batok sa Juda. So mo ni gipadangat ni Lord kang Jeremiah. Sakit kay isa na. Pagbisti na mo og sako, it means pag hinulsol. Ay na mo pagpakita nga kanang okay pas alright. Pakita nga nag-usab mo, nagbag-o mo. Busa pagbisti ka mo sako, pagbinatay ka mo o pagbangutan, kay wala pa na mahupay ang kapangis, ang kapungot sa Ginoo batok sa Juda. Kung ang Lord masuko, di siya pa mahupay, na patugutan pa niya ang kaaway, nga diin makig-away. Unya ka na ba kung masuko pa si Lord, wala kasiguruan nga kita madaogon. Apan kung ang Lord nalipay, sure na po ang kadaugan. So naara sa atong kasing-kasing o guna-una ang pamaagi nga diin kita madaugon, kita makapadayon na pud sa unahan. Kung dili ta magpaubos, dili ta utro sa angay natong utrohon, dili gyapon ta muusad, dili ta mag-improve, dili ta mag-succeed, because mao na ang prinsipyo, formula sa Ginoo. O dili na to gamiton ang formula sa kinabuhig panginabuhi nga gitudlo sa Ginoo, walay nada atong kinabuhi ning kalibutan. Bisan pagdagpo tag sweldo, bisan pag-usa diha. Kung ang Ginoo na himuot, wala tay kalinaw kalipay, wala tay direction. Kung pag-abot sa katalagman, kita pahamtangan. Ingana. Sumatod pa dinhi in verse 9. Nag-ingon ang Ginoo ni adtong adlaw ang mga hari ug mga kadaguan, mabad-ag kaisog, mahikugang ang mga pari ug mahibulong ang mga propeta. So, ang mga hari kuno ang kadaugan, mabad-ag kaisog, kay mahadlok na sila. Nganong ingato. So, kung Lord masuko, pati ang mga hari, mawala ang kaisog, mawala ang kadasig. Because kung si Lord masuko, kay suko na gid kay siya, dili na gid sa to basta-basta mapuy-puy ang iyang kasuko. Kung masugdan na siya kasuko, delikado. Mundra mentas katagaan pa ka nag chance is grab it. Grab it. Nga naman. Kaya kung ulahin na ang tanan, wala na siya. Wala na tayo madaw-daw nga kaluoy, kakuan sa Ginoo. Sugod na ang magsugod nagpamunal kay naputong na para sa ato naputong na adito na lisod na mapuy-puy matud pa sa pulong sa Ginoo. In verse 10, unya maingon ako, o Ginoong Dios, kilimbungan mo ang katawan sa Jerusalem. Nag-ingon ka nga may moabot nga kalinaw apan karon na miligro sa espada ang ilang kinabuhi. Ingon si Jeremiah, o maingon ako, o Ginoong Dios, gilimbungan mo ang katawan sa Jerusalem. Nag-ingon ka nga may moabot nga kalinaw apan karon na miligro sa espada ang ilang kinabuhi. Okay. Naamang ko'y ni gamit pod nga propeta nga dili ang mensahe is comforting nga. Ay, mahitabo po na na. Permi lang bitaw, pasalig, permi lang comforting, dili bitaw ingon nga ikas Ginoo. So nag-expect pod ang tang walay katalagman kay naman pod lagi ti pagtig palibog. Oh,
Muna gitawag og false prophet, false teaching. Naghatag og comforting words niya ang message sa isa Ginoo, judgment. Muna nitabo kang sa Jeremiah gihapon. Grabe ang mga mensahe ni Jeremiah bahay tungod sa hukom. Apan silang barok, dili nga na ang ilang mensahe. In verse 11, buabot ang panahon nga ang katawan sa Jerusalem pahibaloon nga adunay makapasong hangin nga mukuros gikan sa kamingawan o muhapak kini sa katawan sa Ginoo, dili kini kuyuhoy nga mupalid sa tahop. Ang kahangin nga ipadala sa Ginoo kusog kaayo, karon ang Ginoo mismo ang nagpakanaog og silot sa iyang katawan. So gawas pa atong na ay mga katawan nga kaaway gikan sa north, matod pa rin hangin nga kusog nga muhuros gikan sa kamingawan ug muhapak kini sa katawan sa Ginoo. Dito kadumdumo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, and I will heal their land. Kung ang akong katawhan magpaubos silang kaugaling. Kayo sa mga hinambog na lakita, humble themselves and turn from their wicked ways. Salikoy na sa ilang dautan nga pamaagi. And seek my face, pangitaon na akong naong. Dili kay ang naong sa uyab, naong sa kanang dapit sa asa dapit at gusto ko mag-atuan kay dito kaganahan kay mo ni anak pa ni Lord ayuhon ang yuta na apay na anay kalinaw. I will heal their land and forgive their sins. Sumuto na apay hangin kuno haguros ipahapak ikan sa kanang kamingawan og kini dili kini huyuhoy nga mopalit sa tahop. Ang hangin nga ipadala sa Ginoo kusog kaayo, karon ang Ginoo mismo ang nagpakanaog og silot sa iyang katawhan. So silutan man gani ni Lord ang iyang katawhan, kadto pa jung how mas mo ang dili ang katawhan. Diba? Silutan man gani ni Lord ang iyang katawhan, how mas mo kung dili pa ta katawas Ginoo. So walay pili si Lord, kay ang langit para sa tanan. Langit para sa matag usa nga mopaubos, modawat sa mga correction, modawat sa mga pagtulun-an nga diin gitudlo sa Ginoo, dili para sa mga tig-a nga maminaw apan lapos lang sa pikas dalunggan. So mabaw-an na to kung lig-on na ta, mabaw-an na to atong kasing-kasing una-una nga diin nindot atong kasing-kasing kay madinawaton ta, kung madinawaton ta, dawaton pud ta sa Ginoo ug di ta na isalikway. Let us pray first word. Father God, thank you so much sa imong pulong. Siluhi kini sa mga milig nga dugo aron dili na mo kanini malimtan ug amo kini masabtan kanunay nga gusto nimo nga magbalik ang mga katawhan ug ihikling ang mga Dios aron ang katalagman dili nimo ipadangat, dili nimo ipahaguros ang hangin nga kusog kaayo isip imong kapungot silot nga imong ipadangat, Lord. Salamat sa tanan, sa ngalan ng Jesus nga may nagaampo. In Jesus name we pray. Amen.